verse 1 at saka po verse 2. Salamat sa Panginoon at tayo patuloy na dumadami sa bilang, pinagpapala ng Panginoon. Galatians chapter 6 verse 1 and verse 2, nandiyan po sila. At sabay-sabay po natin basahin verse 1, ready, read. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Ito po ating binasa, mga kapatid, ito po ay instructional na sulat. Ibig sabihin, meron pong utos, at yung utos po, instructional, madaling maunawaan, madaling sundin. At ito po ay binigay partikular sa mga mananampalataya. Kaya kung ngayong hapon ikaw ay ligtas, at ikaw ay nabautismuhan, at ikaw ay bahagi na ng Body of Christ, ng Calvary Bible Baptist Church, aritin natin na ang mensaheng ito ay para sa atin. At kung sa atin naman kalagitnaan, meron po mga bisita, nais po namin ipahatid sa inyo na masaya kami na kayo po'y naririto. And this afternoon, sa aming po mga mahal na bisita, nais namin ipaalam sa inyo na ang baptist po ay hindi nagtuturo ng kaligtasan, maliban kay Kristo lamang po. Na si Kristo po ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang sabi ni Jesus, walang taong makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan po niya. Kaya maging kami pong Baptist, ito pong Calvary Bible Baptist Church ay hindi po makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Jesus, nasa Kanya ang buhay. Kaya hindi mo kailangang dumaan sa relihiyon para mapunta sa langit. Hindi mo kailangang dumaan kay Maria para makarating sa langit. Hindi mo kailangang dumaan sa pastor, sa pare. Ang kailangan mo dumaan ka kay Jesus, siya ang daan. Sa gabi ito, maunawaan mo, ikay isang makasalanan. At dahil sa kasalanan, ang tao po'y napahiwalay sa Diyos. Ang sabi ng Bible, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Malinaw. Tayo pong lahat, ay may malaking problema. Hindi tayo marapat-dapat sa Diyos. Kahit anong kabutihan ang ating gawin, aniban man natin ang lahat ng relihiyon, hindi po ito nakakarating sa Diyos. Dahil nakaharang yung kasalanan na malaki nating problema. Pero ang sabi ng Hebrews 9:22, nang dahil sa pagkabuhos ng dugo, ang ating kasalanan ay napatawad. So dahil lamang po sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, yun lamang po nag-iisang paraan para ang ating kasalanan ay mapatawad. Kaya sa gabi ito, hindi baptist ang kailangan mo. Hindi relihiyon ang kailangan mo, kaibigan. Ang kailangan mo, si Kristo. Tanggapin mo siya sa habang ito. Aminin mo ikay makasalanan at sabihin mo, Panginoong Jesus, sa gabi ito, tinatanggap kita ang aking sariling tagapagligtas. Hindi sapat na malaman mo na si Kristo yung tagapagligtas. Kailangan maranasan mo. Sa iyong bibig, sambitin mo na siya'y tinatanggap mo bilang iyong tagapagligtas. Kaya, sa pagpapatuloy po natin dito sa Galatians chapter 6, ito po ay instruction para sa mga mananampalataya na, member na ng church, at ang purpose kung bakit po may liham para sa mga taga-Galatia ay para po sa paglago pa ng kanila pong church. At ako pinaniniwala, lahat po tayo, nais natin ang isang gawain lumalago. Tama po ba? Ako pinakaranas na, dahil ang aking trabaho ay palipat-lipat noon, nakaranas po ako na makapag-church sa iba't ibang Baptist. At nakaranas po ako, nakatago po ako na napakalaki ng building, fully furnished, Baptist din, King James din, Soul Winning din.
Pero alam niyo po, napakalaki ng kanilang church, pero halos wala pong dumadalo. Kaya nakakalungkot. Kaya sana, bawat ito po sa atin, tayo po ay may pagnanais na ating church ay makita natin na gumaganda ang takbo. Ayaw naman natin na minsan pupunta tayo dito na parang bang, nasaan na sila? Hindi natin nanaisip po yun. Kahit napakaganda pa, air condition pa ang ating building. Kung nakikita natin ang ating gawain ay wala pong improvement o walang paglago, malulungkot din po tayo. Kaya sa gabi pong ito, simpleng mensahe. Makikita po natin doon sa ating binasa yung dalawang salita. Number 1, the word restoring. Restoring. Sa Tagalog, ano po, sabi ng verse 1, papanong balikin sila na naunahan ng kasalanan. So sa Tagalog, ng restoring, papanong balikin. Bakit kailangan silang papanong balikin? Kasi sila ay maaaring nagkasala. Dahil sa kanilang kasalanan, sila ay lumayo sa gawain ng Panginoon. Kaya ang kailangan nila, dalawang bagay. Para sila ay makapanumbalik, dalawang bagay. Number 1, correction. Kasi nagkasala nga po sila eh. Kaya dapat malaman nila saan sila nagkamali. Napakahirap na makapanumbalik ng totoo ang isa kong Kristiyano na hindi niya hinaharap yung kanyang kamalian. Kaya unang bagay, para kung magkaroon ng restoration, is correction. Malaman niya, dito ka nagkamali kapatid. Hindi nalugod ang Diyos sa iyong nagawa. And number 2, compassion. Dahil nga ang gusto natin ay makapanumbalik, hindi natin sila i-correct para lumayo. Kaya natin sila itinatama kasi may pag-ibig tayo sa kanila. Para makapanumbalik sila. Kaya kapag po tayo ay itinatama o ikinokorek o kinokompronta, matuwa ka. Kasi gusto kang ipanumbalik eh. Diba? Kaya na nga sinasabihan kapatid, mali ito. Ibig sabihin, concern sa'yo, mahal ka. Ayaw ka niyang umalis o mapalayo. Kaya pag tayo ay nasa ganyang sitwasyon, nangyari na rin sa akin yan. Nasa pagkakamali tayo, siyempre. Immature tayo. At salamat sa Panginoon. Hindi po, kumbaga, nagtsaga po ang pastor sa atin. Na kahit nasa ganoon tayo noon, pinag-pray tayo ng pastor, ng mga kapatiran, ipinakita sa atin ang ating kamalian, and later on, na-realize mo, mali nga ako. At kaya ka nakabalik dahil kinorek ka ng may compassion, may pag-ibig. Kaya nga po, number 1, a church should have a restoring spirit. Yan po ang kailangan natin sa panahon ito. Na meron tayong espiritu na nais nating papanumbalikin yung mga nanghihina at yung mga nadapa, nagkasala. Number 2, na keyword po natin, restoring yung una. Number 2, yung salitang bear o bearing. Sa Tagalog, magdalahan. Sabi ng verse 2, magdalahan kayo ng mga pasanin. Kaya ito naman po ay para sa mga Kristiyano na nagkaroon ng matinding problema. Nang dahil sa problema, siya po ay na-discourage and later on, nawala na rin. Yung kanyang sigla at tuluyan na siyang napalayo sa gawain ng Panginoon. Ang kailangan ng taong ito, number 1, concern. Kailangan may mga kapatiran na magiging concern sa kanya. Na napapansin yung nangyayari sa buhay niya. Napapansin na siya'y napapalayo na. And number 2, kailangan ng taong ito ng consideration. Dahil nandun siya sa estado na kung saan siya malugmok sa matinding problema, kailangan natin siya i-consider. Huwag natin sabihin, dali-dali ng problema. Ako nga, nalagpasan ko yan. Hindi po. Kung tayo magdadalahan ng problema ng bawat isa, kailangan natin ng concern at saka po consideration. A church should have bearing people.
mga tao na handang magdalahan ng kabigatan ng bawat isa. Alam niyo po mga kapatid, yes, our church should be known for soul winning. Tama po yun. Maganda po yun na tayo makilala as a soul winning church. Pero ang soul winning, para kanino po ba yun? Para po yun sa mga hindi miyembro eh. Tama po ba? No, it is for the lost. Pero, mga kapatid, our church should also be known for restoring and for bearing. Aanhin natin na tayo soul winning church. Pero atin pong napapabayaan itong ministry ng restoring and bearing. Alam niyo po, yung gawain ito, hindi lamang po ito nakapasan sa ating pastor. Bawat isa po sa atin, kung ikaw po ay ligtas at miyembro, bawat isa po sa atin ay may tungkulin. Na ang bawat isa ay hindi manghina, at ang bawat nanghihina naman ay dalihin po natin. Magdalahan po tayo. Hindi lang po si pastor, ilan po ang member natin, hindi kakayanin ng pastor na siya ang papasa ng lahat. Kaya bawat isang miyembro, tayo po ay may obligasyon. Pag may nakikita na tayo, na alam natin makaka-apekto sa gawain ng Panginoon, nandun tayo for restoration and for bearing. Kaya this afternoon, ngayong gabi, the title of our message, A Restoring and Bearing Church. Hindi lang soul winning church, a restoring and bearing church. Tayo po'y manalangin, Panginoon Diyos, sa aming Ama, salamat po. Uli kami po'y dinala niyo po rito, makakasamba kami sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo po ito, nawa, Panginoon. Linisin ang aming po mga kahinaan, kasalanan sa inyong harapan. Tulungan ang bawat isa, Lord, na makita namin ang aming obligasyon, bawat isa, na kailangan namin pangalagaan ang lumalago mo pong gawain. Gamitin lamang po ang instrumento, Panginoon Diyos. Holy Spirit, sa iyo ako umaasa. Bigyan ako ng salita sa akin. Dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan po kasi, may mga Kristiyano na nakapokus sila primarily doon lamang po sa mga hindi ligtas. Maganda naman po yun. Talagang hindi natin napapabayaan ang soul winning. Pero huwag po natin kakalimutan na kung papaano natin sila nawin nung unsaved pa sila, ganoon din natin sila dapat mawin nung bumagsak naman sila. Kasi nung hindi mo nga sila kilala, concern ka sa kanila eh. Nung naging kapatiran mo sila, at sila yung problema, nagkasala, hindi para sila itaboy na natin. Lalo natin silang iwin pabalik. When a fellow believer offended you, see him not as an enemy, but a Christian in a state of weakness or immaturity. Pag tayo po'y na-offend, which is na reality naman po yan, dahil magkakaiba po tayo ng ugali, huwag po natin sila makita bilang kaaway o kalaban. Dahil sila ay fellow believer po natin. Makita natin yung Galatians chapter 6. Ito yung nangyayari sa kanya. Siya ay nagkasala, nangihina. May dinadala siya kabigatan. Naririto ako para tulungan siya. Yun po yung nais. At ang sabi po ng verse 1 at verse 5, the mature one, yung alam mong ikaw ay nakakaunawa. Ikaw dapat ang mag-giveaway. Ikaw mag-giveaway. Kung alam mo na ikaw ay malago ng Kristiyano, nakakaunawa ka, alam mong mahalaga ang gawain ng Diyos, alam mo na kahit napakalaking gawain, any moment, kung ang job ay magwagi sa atin, any moment, pwede masira. Kung ikaw ay nakakaisip, ikaw yung nakakaunawa, you should give away. Kaya tatlong bagay lamang po sa gabi ito about restoration and about bearing. Three things we need to have
as a church. Number one, makikita po natin sa verse 1. Sabi po dyan, Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual restore such an one. Papaano? In the spirit of meekness. Kaya number one, kung gusto nating maging restoring and bearing church, number one, meekness. Sa Tagalog, kaamuan. Maamo, hindi mabangis. Ang sabi po ng Proverbs 15 verse 1, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Alam niyo po, minsan, maganda na, tama naman yung sinasabi. Minsan, nasa paraan ng pagsasabi. It is not what you say, but how you say it. Kaya, minsan, maging maingat po tayo. Bawat isa po sa atin. Kasi yung salita na nasabi mo na, hindi mo na mababawi. Kaya nga po, unang bagay na kailangan natin is meekness. Oo, merong mga tao na strong ang personality. Meron talaga. Pero alam ko, sa biyaya ng Diyos, po, kaya niya na maging maamo. Kakayanin na maging meek. Alam niyo po, mas masarap po na lagi lang tayong kalmado. Sa totoo lang. Kasi nagtataka ako sa mga tao, kahit Kristiyano, para bang mas gusto nila na laging mataas ang presyon. At laging mataas ang adrenaline. Parang laging may kaaway. Hindi po ba mas masarap yung kalmado lang ang buhay? Na bukas, gigising tayo Lunes. Pagkagising mo, salamat, Panginoon. Sa bagong araw nito. Kalmado lang tayo. There is meekness, maging sa personal nating buhay, sa ating pong pamilya. Na hindi porkit nakarinig ka ng masama, gaganti ka na agad. A soft answer, turn it away wrath. Nasubok ko po yan. Na talagang may tao na talagang galit, kausapin mo, kapatid, ano ba nangyari? Bigla siyang kakalma. Alam ko po, nasubukan na rin po yun. Kaya totoo po ang Bible. A soft answer, turn it away wrath. But grievous words, pag nilabanan mo yan, ang masasakit na salita, it will stir up anger. Magkakagalit na talaga po. Kaya unang bagay, para masabi natin na hindi lang tayo soul-winning church, tayo ay restoring and bearing. Marunong tayo magpapanumbalik. Yes, nakakapag-win ka ng mga bagong tao na hindi mo kilala noon, pero lalo nating i-win yung mga kilala na natin noon ba? Yung mga members na natin. Marunong tayong magdalahan ng mga problema ng bawat isa, kaya po tayo may prayer meeting. Pinagpe-pray po natin ang bawat isa. Kaya unang bagay, for us to be an effective restoring church, number one, we need meekness. Lahat po tayo, obligasyon po natin yan. Ang gawain po ng Diyos ay ginawa niya in order. In orderliness. Na hindi magulo tayo. Dahil nga po yung mga tao sa Galatia, tinuruan sila to be meek in the spirit of meekness. Spirit Ibig sabihin, hindi pa nagsasalita yung tao, ramdam mo na Kung siya ay meek, ramdam mo na agad Pagkakita mo sa kanya Kaya minsan, pag ang isang tao hindi meek, takot ka na agad lumapit Kasi nararamdaman mo yung kanyang spirit of meekness Kita mo na agad, parang hindi mo kaya kausapin tong tao na ito. Nakakalungkot naman kung gano'n. Hindi tayo approachable. Pero, para po tayo ay maging effective na talagang soul-winning church, na ang bawat isa ay lumalago, we need meekness. Number 2. Sabi po ng verse 3. Verse 3, for if a man think himself to be something when he is nothing,
He deceived himself. Mga kapatid, kahit gano'n na po tayo katagal sa gawain, we are nothing. Amen. Wala po tayong pwedeng maipagyabang, maipagmalaki. No? Kahit sino pa tayo. Po, tayo po sa biyaya lang ng Diyos ay tumagal po dito. No? Yun po, matindi yung salita na ginamit. If a man think himself to be something, huwag mong isipin na something ka na. Huwag po. No? When he is nothing, he deceived himself. Bible po yan. No? Niloloko mo ang sarili. No? Kahit gaano tayo ka-active, kagaling, ka-effective, no? Kabunga sa gawain ito. No? Na para kung sinasabi mong pag nawala ako, magko-collapse. Hindi po magko-collapse. No? Ikaw ang magko-collapse. No? Ikaw ang kawawa. Because we are nothing. Tayo naligtas lang po sa biyaya. No? Tayo makasalanan pa rin na pinatawad lamang. No? Kaya salamat sa Panginoon na tayo po ay nagiging kabahagi. Lahat ng ating nagagawa para sa Panginoon ay privilege po. Privilege. No? Kasi minsan, no? Kaya yun po, number 2, we need lowliness, kababaang loob. Hindi po wala po tayong maipapanumbalik, wala tayong maire-restore. Po, hindi po tayo matututong magdala ng kabigatan ng bawat isa kung hindi po natin matututunang magpakababa. No? Kaya minsan nakakakita tayo ng Kristiyano na nagpapayo sa isang Kristiyano na nagkasala. Minsan maririnig natin, nasabihin niya na parang kang hindi natuto. Tagal mo na dito, ganyan ka pa rin. So palagay mo ba, pag ganun ang sinabi mo, mawiwin back mo siya? Kaya ang sinabi, no? May kababaang loob. A restoring and a bearing church, alam niya po yan kung kailan siya kailangan maging mababa. Kung kailan siya kailangan maging corrective. No? Kung kailan siya kailangan maging sharp. Pero sa panahong ito, very sensitive po ito. Yung ganito pong sitwasyon nila sa Galatia, sensitive po ito. Pero salamat sa Panginoon kasi sila, iisa ang mindset nila. Gusto nila maging maayos. Yun po ang mindset nila. Kaya natuto sila, number 1, to be meek. Kahit strong ang personality nila, in the spirit of meekness, sinunod nila ang Diyos. Number 2, kinakitaan sila ng kababaang loob. Kaya minsan, pag may kapatiran tayong ganyan, na alam natin, nasadlak na nga sa kasalanan, nalaglag na sa kasalanan, may kabigatan, may problema, po, tulungan na lang natin. Encourage na lang po natin. Nasabihin natin, kapatid, nakakalungkot naman na nangyari yan sa iyo. Ako rin, nakagawa din ako ng mali noon. Pero biyaya ng Panginoon, patatawarin ka niya. Aminin mo lang na nagkasala ka. At nais ng Diyos manatili ka. At mag-pray kayo. So, ibig sabihin, yung talagang spirit of restoration, nais natin. No? Pero hindi naman ibig sabihin na itatalikuran natin ang kamalian. Hindi naman po gano'n. Ayaw din naman ng Diyos na gano'n, na iisang tabi na lang natin ang kamalian. Kaya bilang isang Kristiyano, no, na pag alam mong mali ka, lalo na kung matagal ka na sa gawain, dapat kakitaan tayo ng kababaang loob, nagkamali ako. No? Mahirap ba yun? Madali lang. No? Nagkamali ka, tao ka eh. Diba? Kasalanan, nagkakamali talaga tayo. No? may mga tao po kasi na parang napakahirap sa kanila ang mag-sorry. No, samantalang isalitang sorry, ano po yun eh, shortcut yun eh, para maging maayos agad eh. No? Kaya ginawa yung salitang yun eh, para sa ika-aayos. Kaya hindi po nakakahiya ang makorek, hindi po nakakahiya ang maitama. Nagpapakita lamang ito na may mga taong nagmamahal sa iyo. At panghuli, mga kapatid, kaibigan,
If we are to be a restoring and bearing church, ang sabi po ng verse 9 and verse 10, sa Tagalog ko po babasahin, ang sabi po ng Tagalog, at huwag tayong makapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kapatiran sa pananampalataya. Number 3, we need goodness. Kabaitan, kabutihan, kailangan po natin yan. Bakit po? Kasi po, there are spiritual people yet not good people. Hindi porket spiritual, hindi porket ligtas, hindi porket Kristiyano ay good na agad. Being good is not a character. Hindi natural sa atin ang maging mabuti. No, sa totoo lang. Being good is not a character or identity, but it is a choice. No? Ang pagiging mabuti, pinaghahandaan at pinagpaplanuhan. No? Bukas, linggo, sabi mo, Sabado, no? Sabado kahapon, sabi mo, bukas, linggo. No? Sisimba ako, nandun ang kapatiran, nandun ang pastor, maganda ang aming gawain. Po, binebless ng Panginoon. Ngayon pa lang, i-mindset ko na ang sarili ko. No, gagawa ako ng mabubuting bagay. No, pupunta ako doon para ako'y maging blessing. No. So it is a choice. Ang sabi ng verse 10. Verse 10 teaches that, tingnan po natin. Verse 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. This verse teaches us that our goodness should be most evident among the brethren. Magaling ka sa unbeliever, magaling ka sa winning, magaling ka sa hindi kapatiran, lalo na po sa kapatiran. Yun po ang sabi ng verse 10. Lalo na po sa household of faith. Tayo po yun. Huh? Kaya, lastly, ang sabi ng Romans 12:21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Yan po ay para sa atin, sa mga ligtas na tayo gagawan ng hindi maganda, ang isusukli natin ay kabutihan. Kayang daigin ang kabutihan, yun pong masasama, yung kasamaan. O kaya, mga kapatid, ano po, huwag po tayong manatili. Huwag po tayong makontento na tayo po ay active sa ministry, masipag, maganda po yun, marami tayong nagagawa, mabunga tayo. Pero make sure, ano po, na huwag natin mapapabayaan yung bawat isa. Na maging sensitive po tayo sa bawat isa. Dahil kung hindi po tayo magiging restoring at bearing church, hindi po tayo magiging effective. Ano po sa mundo ito? Yes, nakakauwi, pero aalis din sila. Kaya this is a challenge, hindi lamang po sa pastor, kundi po individually po sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo. A restoring and bearing church, not just a soul-winning church. Number 1, kailangan ng meekness. Number 2, kailangan ng kababang loob. At panguli, we need goodness.